Okay, katulad nung ipinalita natin noong isang araw, ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay hinaharap ang posibilidad na baka hindi na nga nila ma-trade itong si Big Bo Belga dahil masyadong mataas ang kanilang hinihinging asking price. At yan nga ay isang first round draft pick. Sa panig naman ng San Miguel Beer na alam na natin na nangangailangan na isang big man, wala silang first round pick na may offer dito para kay Bo Belga at sigurado na kung mag-o-offer man ang Rain or Shine na i-trade si Belga sa San Miguel Beer, ay mataas na value player din ang kapalit niyan. At baka hindi pumayag si Coach Leo Austria dahil as much as possible ayaw niyang galawin yung kanilang core lineup. Ganun pa man, meron pa rin mga big men ng Rain or Shine na pwedeng kunin ang San Miguel Beer na hindi ganoong kataas na value ang player na kapalit. Kung titignan natin kasi ang lineup ngayon ng Rain or Shine, ang pwede niyang kuning big man ng San Miguel Beer ay either ito si Bradwin Ginto, si Jewel Ponferrada o di kaya ay si Norbert Torres. Kung titignan natin ang lineup ng Rain or Shine, sabihin na natin na hindi nila maititrade dito si Bo Belga sa pansamantala. Ang magiging center nila dyan, ang rotation usually ay itong si Bo Belga at itong si Jewel Ponferrada. Pagdating naman sa power forward, of course ang magiging main man nila dyan ay yung kanilang bagong recruit na si Santi Santillan. At ang magiging backup niya sigurado ay either ito si Norbert Torres o si Jewel Ponferrada. Plus, alam natin ito si Gabe Norwood ay nakapaglalaro din yan ng power forward, small forward o di kaya ay point forward kung kinakailangan. Plus, nandiyan pa yung kanilang mga bagong players katulad dito si Rivero na 6'4 din ng height. Plus, ito si Mark Borboran na nakapaglalaro din ng power forward. Ibig sabihin, maraming power forward ng Rain or Shine at mawawala ng playing time either itong si Bradwin Ginto, si Norbert Torres o kaya si Jewel Ponferrada. Kaya ngayon, isa dyan sa mga players na yan ay pwedeng kunin ng San Miguel Beer at dahil hindi naman masyadong mahabang minuto ang nagagamit ng mga nabanggit ay pwede yan makuha ni Coach Leo Austria nang hindi namimigay ng mga tinatawag na mga star players ng SMB. Pagkatapos tumabas yung balita na itong si Index Coach Yang Giao ay hindi na inimbitahan itong si Mauricio na sumama doon sa kanilang training camp, ay dumarami na yung mga teams na nag-express ng interes na subukan ito. Of course, alam natin na itong si Mauricio nagkaroon ng mga problema doon sa kanyang rookie year dahil nga wala sa kondisyon at madalas pang nai-injure. Ganun pa man, yung mga teams na nangangailangan ng big man ay willing daw na mag-take ng chance dito at kabilang na dyan ang Magnolia Hotshots. Ayon doon sa reports, kung bibitawan na ng NLEX itong si Mauricio ay iimbitahan nila ito doon sa isang tryout ng Magnolia. Ayon doon sa reports, gusto raw subukan ni Coach Chito Victorero itong si Mauricio kung may itulong pa sa Magnolia. Of course, hindi nila inaasahan ito na magiging starting center na maglalaro ng maraming minuto pero naghahanap lang ang Magnolia ng isang big man na pwedeng bigyan ng pahinga itong si Ian Sanggalang at si Aris Dionisio at makatulong sa rebounding at sa depensa. Walang umaasa na ito si Mauricio ay magiging isang malaking scorer sa PBA pero kung isang backup center daw ay baka makatulong ito kung sakali na ito ay gumanda na ang kondisyon ng katawan. Pero syempre, depende yan sa gagawin ng NLEX. Gusto nating liwanagin, susubukan lang ng Magnolia itong si Mauricio kung ito ay gagawing unrestricted free agent o bibitawan na ng NLEX Road Warriors. Ibig sabihin, hindi papayag ang Magnolia na makipag-trade dito kay Mauricio dahil sa paniwala nila ay napakababa na value nito at hindi na dapat itong i-trade. Kung ito ay magiging available ng walang kapalit at saka na lang nila ito susubukan. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano ang gagawin ng index talaga dito kay Mauricio dahil baka naman dali nila to sa PBA 3-on-3 although sa tingin ng iba, baka hindi na yan gawin dahil baka mas piliin pa ni Coach Yang Giao na yung index 3-on-3 team ay ilagay doon yung mga bago nilang players na may potential pa na mag-develop ng skills at makatulong sa NLEX balang araw. Ayon doon sa mga insiders, ang TNT Tropang Giga sa ilalim ni Coach Chot Reyes ay gusto raw kausapin ang Rain or Shine Elasto Painters para sa isang posibleng trade transaction. At ang tanong na lang ay kung sinong players ang involved dyan. Of course, pag Rain or Shine ang nababanggit, ang agad pumapasok sa isip ng karamihan ay ito si Bo Belga. Matunog ang pangalan nito si Belga sa trade na gusto raw makuha ng NLEX pero hindi nila maibigay yung hinihingi ng Rain or Shine. So ang tanong, sa TNT kaya mapunta ito si Big Bo? Well, alam natin ang Rain or Shine mataas ang asking price para dito kay Bo Belga at hindi natin masasabi na papayag si Coach Chot Reyes na bitawan yung mga star players niya kapalit ito si Big Bo. Alam natin na ang TNT of course kailangan niya ng big man pero
Dahil nandyan na ito si Poy Eram at nagbalik na ito si Kelly Williams plus yung veterano na si Jay Washington, ay baka hindi na masyado nilang kailangan ng big man ngayon, hindi katulad nung dati. Pero syempre makatutulong pa rin kung mapunta dyan si Big Bo Belga. At ang isa pang balita, ang TNT Tropang Giga daw ay baka naghahanap ng isang shooter mula either sa Alaska or sa Rain or Shine. Of course, alam natin ang Rain or Shine maraming scorer dyan at ang pinakamatunog ang pangalan ay itong si Rain ng Batak at of course itong si JV Mocon. Alam natin na yan dalawang yan ang matatawag natin na breakout stars talaga ng Rain or Shine at iyan ang dahilan kung bakit sila ay pinag-iinteresan ng maraming teams. Sa tingin natin, itong si Rain ng Batak at ito si JV Mocon ay hindi rin yan basta-basta pakakawala ng Rain or Shine. Pero kung yan ay pag-iinteresan for example ng TNT, huwag na tayo magtaka kung mag-offer ng magaling na player na kapalit ito si Coach Chot Reyes. Alam natin na ang laro ng TNT Tropang Giga ay nakapredicate yan sa outside shooting. Ever since noon pa, maski nung peak years o nung dominant years ng katropa, talagang 3-point shooting ang kanilang forte. At kung madadagdag dyan ito si Nambatak at si Mocon, ay lalong lalakas yung outside shooting ng TNT. Pero ang tanong na lang ay kung sino kaya ang hihingi na kapalit ng Elasto Painters at kung papayag ang kampo ni Coach Chot. Good news naman tayo para sa Barangay Ginebra. Ayon kay Ginebra Coach Tim Cone, nagiging madali ang adjustment ni Christian Stan Hardinger sa opensa at sa depensa ng Gene Kings. Although marami ang nagsasabi na komplikado yung triangle offense ni Coach Tim Cone, sinabi niya na hindi nahihirapan si Christian dahil nagkaroon na siya ng eksperyensya na hawakan ito nung naging coach si Tim Cone nung national team natin. Kung inyong maaalala, hinawakan ni Coach Tim ng ilang games yung ating Gilas team at nagkataon naman na nandun si Stan Hardinger at naging kasama pa niya doon si Stanley Pringle sa lineup. Kaya ayon dito kay Coach Tim, naging madali naman yung adjustment and so far, maganda ang ipinapakita ni Stan Hardinger doon sa lineup ng Barangay Ginebra. Although of course, alam natin na sa pagdating ng Philippine Cup ay maraming teams ang pwedeng maglaban para sa kampyonato, nananatili na odds-on favorite ang Barangay Ginebra dahil sa lalim ng kanilang lineup. Unlike nung kay Greg Slaughter, ang Ginebra kasi ay nasanay na at nanalo na ng kampyonato nang wala si Greg, kaya sa tingin ng iba ay ito hindi na malaking kawalan. At dahil nandiyan na si Christian Stan Hardinger, mapupunuan pa ito at lalong lalakas yung kanilang lineup. At itong si Japet Aguilar hindi na kailangan mapagod sa depensa dahil to si Stan Hardinger na ang bahala doon sa mga imports ng mga kalabang teams. Sinabi ni Coach Tim Cone na excited na siya na magsimula ang Philippine Cup dahil gusto na niyang makita kung ano ang magiging kombinasyon sa on-court at yung chemistry nitong si Stanley Pringle at ni Christian Stan Hardinger. At ngayon pa lang, marami ang nagsasabi na ang dalawang ito ay merong potensyal na maging isa sa mga top duos ng PBA ngayon. Pero syempre, kinakailangan ipakita nila yan sa court kung ano talaga ang kaya nilang gawin. Sa ngayon, busy si Coach Tim doon sa mga practices na ginagawa ng Gene Kings at syempre pati na rin doon sa pa-finalize ng kanilang lineup dahil kailangan bago mag-umpisa ang PBA ay magsubmitan ng 15-man roster ang Barangay Ginebra at of course magsubmit na rin ang lineup para doon sa kanilang 3-on-3 basketball team. Shout out kay Joshua Giray, Art Castro, Maris at Jairus Katiis, Remar Badato, Mary Jane Demesa, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Alexis Deterala, Kindos Lucanyas, Amo Marlu, sa Hermosa family ng Masbate, Rene Dineros, Scout Ranger, Blink Squad, Patrick Unabia, Raymond Amoranto, Joseph Pineda, Norman Olor, Ronald Berbosidad, John Patrick Abrea, Christian and Lyra Arahan, Rico Olarte, Renzo Felix family at Solmirano family, Lenod Ogiatans, Osrit Vlogs, Cayetano Lucanas, Jose Juntilla, Dexter Domer, Rodel Saldana, Andro Anyosa, John Cantos, Eduardo Santillana, Len Santillana, Brian Andres, Jonathan Aquino, Marvin Cruz at Eradat Boys, Dion Mercado, Jonel Alagon family, Val Mercurio family, RG Bueno, Raven Banyes, Judy Villarosa at Joel Levantino.